Senator Loren Legarda, panahon pa ng FPJ campaign, siya ang kandidato as Vice President. Kayo na po ang campaign manager yan. So, ang lalim ang pinagsamahan ninyo. Napakalalim. I know, right? Ang sinasabi po ni Senator Ping, ni ho ni 1 second before the 3 p.m. session, hindi man lang ho nagpaalam sa inyo. Ano pong damdamin niyo doon? I was almost shocked. Mahirap paniwalaan. Parang gusto mong sampalin yung sarili mo at sabihin, uy, gumising ka. Mali pala. Masakit. Umiiyak ngayon si Soto, mga kadunatics. Hindi siya makapaniwala na trinidor siya ni Senator Loren Legarda. Sabi niya pa dito, mga kadunatics, akala ko ito yung culprit, pero iba pala. Si Legarda pala ang culprit. Can you imagine that, mga kadunatics, using the term culprit? Yung kontrabida. Ang hudas nagsalita, mga kadunatics. Ngayon, ito sa interview with Nangyari nga. And then, Senator Loren Legarda, Sir, Tito Sen, panahon pa ng FPJ campaign, siya ang kandidato as Vice President. Kayo na po ang campaign manager yan. So, ang lalim ang pinagsamahan ninyo. Ang sinasabi ni Senator... Napakalalim. I know, right? Ang sinasabi po ni Senator Ping, ni ho ni 1 second before the 3 p.m. session, hindi man lang ho nagpaalam sa inyo. Ano pong damdamin niyo doon? Wait, nagulat ako. I was talagang, I cannot say pleasantly surprised. I was almost shocked. Shock! Parang ganun eh. Hindi ka nagulat sa sarili mo na isa kang traidor? Parang ang hirap paniwalaan. Kumbaga sa nanonood ka ng kung ano man drama, biglang na iba yung istorya. O iba pala yung culprit. Culprit yung gamit niya dito, mga kadunatics. Iba daw yung villain or kontrabida. Si Legarda pala daw ang nagsalita. The audacity of school bukol to say these things, mga kadunatics, grabe. Napakawalang hiya talaga. Di ba? Parang gusto mong sampalin yung sarili mo at sabihin, uy, gumising ka. Mali pala. Dapat sidakal mo na lang yung sarili mo. Masakit. Di rin sa akin. Baga sa hindi naman ganun ang feeling ko. Akin lang is parang, at least, alam ko na kulay mo. Masakit. Di naman. Pero, sobrang sakit yan, mga kadunatics. Biruin mo, akala niya talaga, hindi siya mapapalitan that day. Hindi nila inakala na darating si Senator Bato de la Rosa. Hindi nila inakala na itong mga Villar ay papanig sa ngayon na majority, mga kadunatics. Talagang heartbroken ito si Soto. Ay dapat matuluyan heartbroken talaga. Ay nako. After all these years, parang ganun lang. Hindi naman ako, hindi naman sabihin masama ang loob. Parang, Wag kami. you know. Kasi pwedeng babalik ka rin. Pwede rin. Pero may mga kasama kasi kami pag nag-uusap kami, hindi ko na sasabihin kung sino. Tumatawa si Ted Filon, mga kadunatics. Dalawa lang yan. It's a mockery to Soto or talagang pagsusuporta, mga kadunatics, kay Soto. Ito si Ted Filon talaga. Ayaw nila ng ganun eh. Nung binabanggit yan, napapagpanggitan ng isang araw yan eh. Kahapon na tayo. Merong dalawa sa mga sinasabi sa amin, mga si ganyan, si ganun. Bumaliktad yan. Madulas yan. Huwag na. Mga ganun. Anong ginagawa mo, Ted Filon? Bakit parang nakapray ka? Nako, parang awang-awa siya kay Soto, mga kadunatics. Talagang magkaibigan to. Later on, pakinggan din natin yung interview ni Ted Filon kay Senator Bato de la Rosa, kung saan, kakaiba yung aura niya doon, mga kadunatics. Para bang sinasabi niya na sumuko ka na, Bato de la Rosa. Grabe. Kasi yung mga kasama namin, lalo na yung mga tulpo, matitibay yung tip-tip eh. Hindi kayang pressure eh. Hindi kayang pressurein. Di ang pressure sa kanila, hindi ka nagsasalita eh.
Sabi pa ng isang retired general, mga kadonatics, kung gusto nyo magsalita ang mga tulfos, okay? Gumawa kayo ng issue patungkol sa pamilya or kabit. Ay talagang may masasabi yan sila, mga kadonatics. Magaling yan sila eh. Yeah, yung 11 sa amin doon na member ng minority ngayon, puro puro matibay yan. At Matibay. talagang sumusunod sa konstitusyon niya. Wow, grabe. Kung makapagsalita, di ba? Sumusunod sa konstitusyon yan. Grabe. So, ibig sabihin, yung 13 mga kadonatics na majority ngayon ay hindi sumusunod sa konstitusyon. Sila yung magaling, sila yung tama, mga kadonatics. Sila, grabe talaga, di ba? Piruin mo, sila ang nasa tama daw kuno. What the heck? Wow! Can you imagine, mga kadonatics? I remember the song na you say it best when you say nothing at all. I realized that's the meaning of that, mga kadonatics, na it would be better na tatahimik ka na lang kasi mas maganda pa yung pinagsasabi mo in silence. Ay nako, grabe. Pati yung dalawang independent ngayon. Yung Nag-independent lang yun sapagkat kasama namin yun. Nakalista ng kasama namin yun. Nag-abstain lang. Tinawag lang ng independent na secretariat dahil Opo. nag-abstain. Opo. Pero may dahilan yung pag-abstain nila eh. Si JB, kaya nag-abstain kasi kinukuha siyang majority leader eh. Hindi siya pumayag, tumanggi siya, nahihiya naman siya na parang, diba? So, Gawa ng istorya itong mukong na ito, mga kadonatics. Sobra. abstain na lang siya. Opo. Si Mix naman, alam naman natin yun si Mix is from Mindanao. Opo. So So hindi sa inyo. he would not want to be painted differently. Well, Namamangka yan si Mig sa Subiri, mga kadonatics, sa dalawang ilog. Kayo, mga taga Bukidnon, kasi from Bukidnon yan siya, mga kadonatics. Doon din ako nagstay for so many years. Itong si Subiri, wag niyo nating iboto to kasi namamangka sa dalawang ilog eh. anyway, kanina po sa aming panayam kay Senator Batono, I asked him about yung kanyang binanggit na dahilan kung ba't siya biglang sumipot, no? Ano daw? Yung number 2 reason is desire to change the leadership in the Senate. And when I asked him, yung desire na yan, bakit? Ano bang problema? Binanggit niya specifically yung Blue Ribbon Committee na mukha daw pong merong pagtatakip. Mga ganun po, no? Na hindi daw po talaga para sa katotohanan. Na mukha daw pong, etc. So, kayo po, ano po ang inyong take ho doon sa kanyang sinasabi na talagang doon kami sa Blue Ribbon Committee chairmanship eh. Gusto namin makuha yun eh. Yan po sabi niya. Baliktad ang narinig ko sa ibang kasama namin Hindi siya pagtatakip. Baliktad na masyadong binubulat-lat. Nakadadamay yung mga kasama namin. Baliktad. Alangan naman negative yung sasabihin, mga kadonatics. Alangan naman i-defend nila si Bato de la Rosa, di ba? Obviously. You have to defend yourself, grupo kayo, mga sinungaling, mga komunista dyan, mga kadonatics, ay dapat magtutulungan kayo. Hindi tama yun. Hindi ako pwedeng sumang-ayon doon. Pagtatakip sila. Hindi na pagtatakpan. See? Ano yan? Yung ayaw niyong imbitahan si Romualdez sa Senado dahil sa interparliamentary courtesy na yan? Bungok. Sabi ni Senator Marcoleta, I would not respect that interparliamentary courtesy na yan kung ako yung Blue Ribbon Committee Chairman. I would not respect because this is a matter of national issue where the people of the Philippines are the victims, mga kadonatics. Courtesy. Ay nako, sarap talaga ipansak sa kanyang bunganga yung interparliamentary courtesy na yan. At yan naman ang ginagawa ni Lacson. Nako. Tapos ayaw nila paimbestigahan yung 80 na Marines. Ano yan? Mga bungok talaga. Kung ano yung lumabas doon sa mga narrative at saka yun ang tumatakbo. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang para may progress report ng Senado. Ayaw pumirma nung iba. Sino may pinagtatakpan? Imposibleng si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Baliktad. Ayaw nilang pumirma
Kasi nga mga kadonatics, they want the full report. Ha? They want the full report. Bakit partial? Ang tagal na. Ang tagal na dyan. Bakit partial pa rin? Yung sinasabi niya yun, naku, dahilan lang yun. Ang dahilan is, siguro, ang dahilan, kung gano'n sinasabi nila, ang dahilan, therefore, may tatamaan doon sa mga kasama namin. Kaya kailangan, wag si Senator Lacson ang chairman. And the only way to remove Senator Lacson as chairman is to remove me as Senate President. O, yan ang ano yan. Kung ganyan ang dahilan nila, kung yan ang dahilan nila, yun ang counter na sinasabi ko, which is more truthful, more accurate na sa sinasabi na may pinagtatakpan. Sino pinagtatakpan? Si Martin. May sabit na nga yun eh. Sino pinagtatakpan? Oh, sino ba? Baka inisip nila kasi mga tagalabas ang tawag eh. Di ba? Inexplica na ni Senator Lacson noon pa eh. Opo, Diba? may pahabol lang si Chacha. Go, Yes Cha. po. Tita Sen, ang sabi po ni SP Alan Cayetano, pagdating daw po kung matransmit na yung articles of impeachment sa Senado, he will convene forthwith. Pero napanood ko po yung isa nyo ring naging panayam ang sinasabi ninyo. Pakiramdam nyo yung change of leadership may kinalaman sa impeachment. Naniniwala po ba kayo dito sa naging pahayag ni SP Cayetano that he will convene immediately kung matanggap na yung articles of impeachment? Time will tell. Sapagkat nung lapitan niya ako, sinabi niya sa akin, susundin ko yung yung sabi niya, susundin ko yung advice mo, sabi niya. Oh, sabi ko kasi, kako, may pattern yan. Sabi ko sa kanya, dapat yan, pag natanggap mo, kinabukasan, that day, papaalam mo sa amin na natanggap mo. And then kinabukasan, sabi ko, we will have to constitute and convene as an impeachment court. And therefore, after that, oath-taking ng mga senator judges. And then, susunod na nun, yung magpapadala ng notice sa impeached official, 10 days. Pagkatapos yung prosecution naman 5 days pagkatanggap nung sa Yan sinabi ko sa kanya eh. Opo. Sabi niya, susundin daw niya eh. Okay. The time will tell. Tingnan natin. Opo. Sige. Sir, sorry po, ang dami Sobrang excited dito si Soto. pa namin katanong. Ito ho talaga importante eh. Naaprubahan ho ba ito? Yung proposed amendment sa Section 41C ng inyo pong rules? Di ba dapat for you to be marked at present, dapat physically present ka? Tama? Oo. Opo. Hindi pa napapasa yun. Okay. Kasi Kasi, sinasuggest ni Senator Marcoleta yun ata. Siya ata. Sinasuggest niya. Alam naman namin kung bakit eh. Dahil para mayroong mga hindi makapasok o pwedeng makaka-attend pa rin at hindi mababawasan yung boto. Alam naman namin yun ang dahilan nun eh. Pero hindi pa pwede yun. Una sa lahat kailangan yun dumaan sa committee on rules. At least 1 or 2 days before tapos pag-uusapan sa floor yun. Pagkatapos nun may publication pa yun. Hindi ganun kadali yun. At saka objectan namin yung bakit may crisis ba? Meron bang calamity? Meron bang COVID-19? Bakit kailangan yun? Hindi kailangan yun eh. Kung ang dahilan lang doon, dahil gustong pupasok ka. Bakit hindi ka nahihiya sa mga kasama mo na sila'y araw-araw pumapasok nasa oras. Tapos ikaw sa bahay ka papalaki ka na dyan. At doon ka pwedeng makisali sa sesyon. opo. Okay, sige. So, abangan po namin. Well, ang suggestion ni Senator Marcoleta, mga kadonatics, in times of emergency, in times of, kung kailangan talagang bumoto, pero nasa labas ka ng bansa, or anything that is very important, mga kadonatics, so nasa hospital ka, at gusto mong bumoto at hindi ka makaboto, mga kadonatics, physically, ay talagang, yung batas na yan, mga kadonatics, pwedeng magamit yan. Of course, ayaw nila yan, mga kadonatics, kasi lahat sa tingin nila politika. Itong mga mukong na to, lahat politika. What if kung may parliamentary courtesy ka, mga kadonatics, sa ibang bansa as a senator? Di ba? Tapos may importanteng botohan na nangyari.
hindi ka makaboto kasi physically wala ka. And then, that's the time mga kadonatics na pwedeng gamitin itong batas na to. Pero ayaw nila. Yan. Kasi mentality nila, politika, politika, politika. Can you imagine that? Itong panukalang ito, kasi nga, sabi nga ninyo, kapag perfect attendance, physical perfect attendance, no? Dapat. Opo, okay. Dapat. Tito Sen, opo, Yes, sige. sir. So, abangan po namin ang mangyayari ngayon.